Magandang gabi, mga kapuso. Sa dami ng ating mga pinagkakaabalahan, minsan nakakalimutan na natin ang kalusugan. Isa na dyan ang gallstones o bato sa apdo, matitigas na deposito sa ating apdo na maaaring magdulot ng sakit. Narito ang mga karaniwang sintomas ng gallstone na dapat bantayan. Una sa mga sintomas ay ang matinding pananakit sa itaas na bahagi ng tiyan, kadalasan sa kanang bahagi malapit sa ribcage. Ang sakit na ito ay maaring kumalat papunta sa likod o sa kanang balikat. Ito ang tinatawag na biliary colic at maaaring tumagal ng ilang minuto o oras. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang ganitong klaseng sakit. Kung nakakaranas kayo nito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Mahirap ang magtiis ng sakit, lalo na kung hindi natin alam ang sanhi. Kaya't ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at gamot. Laging tandaan, prevention is better than cure. Pangunahing sintomas na dapat bantayan ay ang pananakit ng likod at balikat, particular sa kanang bahagi. Minsan, ang sakit na ito ay bigla na lang dumarating, lalo na pagkatapos kumain ng matataba o mamantika. Huwag nating hayaang maging sagabal ang sakit na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kumonsulta sa doktor para malaman ang tamang lunas. Mas makabubuti kung ang doktor ang magbibigay ng tamang gamot para sa atin. Ang pagduduwal at pagsusuka ay pangkaraniwan ding nararanasan. Lalo na pagkatapos kumain ng matataba, parang nasusuka tayo at hindi maganda ang pakiramdam. Nakakapanghina ito, lalo na kung madalas natin itong nararanasan. Huwag nating ipagwalang bahala ang pagduduwal at pagsusuka. Maaaring ito ay sintomas ng isang mas malalang sakit. Kumonsulta sa doktor para malaman ang tamang gamot at lunas. Isa pang sintomas na dapat bantayan ay ang paninilaw ng balat at mata o jaundice. Lalo na pagkatapos kumain ng matataba, parang nasusuka tayo at hindi maganda ang pakiramdam. Ito ay dahil sa pagbara ng bato sa apdo sa daluyan ng bile. Agad na kumonsulta sa doktor para malaman ang tamang gamot at lunas. Bukod sa paninilaw ng balat at mata, dapat din nating bantayan ang kulay ng ating ihi at dumi. Kung ang ating ihi ay maitim at ang ating dumi ay maputla, maaaring ito ay sintomas ng gallstone. Huwag nating ipagwalang bahala ang mga pagbabago sa kulay ng ating ihi at dumi. Kumonsulta sa doktor para malaman ang tamang gamot at lunas. Ang lagnat at panginginig ay maaari ring maging sintomas ng gallstones lalo na kung may impeksyon na. Nakakapanghina ito, lalo na kung mataas ang ating lagnat. Huwag nating ipagwalang bahala ang lagnat at panginginig. Maaaring ito ay sintomas ng isang mas malalang sakit. Kumonsulta sa doktor para malaman ang tamang gamot at lunas. Ang pakiramdaman ay ang kabag o utot o bloatang, at isa rin sa ihi. Lalo na pagkatapos kumain, parang busog na busog tayo kahit kaunti pa lang ang ating nakain. Huwag nating ipagwalang bahala ang pakiramdam na kabag o utot. Kumonsulta sa doktor para malaman ang tamang gamot at lunas. Ang hindi pagkatunaw ng pagkain o indigestion ay maaari ring maging sintomas ng gallstones. Lalo na pagkatapos kumain ng mamantika at matatabang pagkain, parang hindi natutunaw ang ating kinain. Huwag nating ipagwalang bahala ang hindi pagkatunaw ng pagkain. Kumonsulta sa doktor para malaman ang tamang gamot at lunas. Mga kapuso, tandaan natin na ang gallstones ay maaaring lumala at magdulot ng mas seryosong komplikasyon tulad ng impeksyon o pagkasira ng apdo. Kung nararanasan ang alinman sa mga nabanggit na sintomas, mahalaga na agad magpakonsulta sa doktor. Para maiwasan ang gallstones, iwasan ang mamantika at matatabang gamot.